So, kailangan lang nating intindihin na first, merong dalawang timelines na naglalaro. So, we have two timelines here. Let's call the first timeline as the Choson timeline. Let's call the next timeline as the modern timeline. And meron din tayong isang timeline sa gitna. I want to call this timeline as the Limbo timeline. To give context, some things have changed dun sa past, which we have not seen some K-dramas do before. Like literally, sometimes when they go back to the past, it appears that they can change some things, pero hindi pa rin ganun yung nangyayari, no? Pero dito may mga nabago talaga. Ginawang valid yun ng show nung pinakita yung isa sa mga court ladies na yung extra dun sa modern timeline, biglang nandun siya. Also take note na si Shinsori ang bumalik sa Choson ulit, no? Let's represent Shinsori with the color pink. Let's also take note na si Shinsori, bumalik na siya, hindi na pinakita kung ano yung nangyari, kung paano siya na-coma. So, this happened right here sa modern timeline. No? Jump straight na tayo dun sa na-coma si Shinsori. Nung na-coma siya, nag-travel na yung soul niya papunta sa Choson. Mag-skip na tayo ng konting mga events kasi alam naman na natin na yung kausap doon ni Prince Chonghan ay hindi si Kang Danshim, kundi si Shinsori. Kasi yun yung task nung shaman sa kanya, no? She needs to save Prince Chonghan first in order to save yung soul ni Chasegye sa modern day. So, nalipat na ulit sa Choson si Shinsori. Meron kasing tinatawag na trigger events. So, yung trigger events, ito yung whatever events na kailangang mangyari. Let's put it here in limbo. So, trigger. Ito yung kailangan mangyari para magkaroon ng body switching or swaps. In order for Shinsori to save Prince Chonghan, so merong pana, tinamaan siya sa likod, and then sinalo siya ni Prince Chonghan, and then ultimately, nahulog silang dalawa sa tubig. That can be considered as a trigger event. Let's just say, nung nangyari yun, di ba si Shinsori yun? Yung soul ni Shinsori ngayon, bumalik siya sa limbo. Okay? Si Shinsori, nasa limbo siya ngayon. If you listen closely dun sa sinasabi ni Shinsori dun, remember, the limbo here is represented in episode 14 as the place where she was trying to paint, no? And then hanging yung version ng reality niya, or the stone from the beach. Diba? So yun yung nasa limbo siya. She also described it as, I was in a place where there's no day and night. So nandyan siya for now. Dyan muna tayo. Now let's move on to another soul na hindi pinakita ever since binigyan lang tayo ng idea of who she was no episode 1. That is Kang Danshim. But apparently she's just in limbo. Nandito lang siya sa timeline na to. Hindi siya nakabalik or whatever kasi alam nga natin na na-poison na yung katawan niya eh. Wala siyang babalikan. Kumbaga stuck siya dito sa limbo. Yun yung kailangan nating intindihin dito. Si Kang Danshim also needs a trigger for her to go back to her original body. So ito, yung trigger event ni Kang Danshim was kailangan niyang mapunta doon sa trigger event na to, which is nung napana na si Shinsori or yung katawan ni Kang Danshim nung time na yun na kay Shinsori. Diba? So napana siya. So that was, remember, that was her body in Choson era. This time, since naibalik ni Shinsori yung timeline further kasi binigyan siya ng chance ni Shaman, so she now has the right to enter her body again. Okay? Babalik tayo doon mamaya. Now, si Shinsori naman, ano naman yung trigger event ni Shinsori para makabalik siya sa modern timeline? Nung nandun siya sa limbo, ano yung representation ng limbo ulit? Yun yung nakaupo siya sa isang small room, no, kung saan siya dapat before siya ma-execute nung episode 1, no, saan siya nagpe-paint. Yun yung limbo, nandun siya sa limbo. So, para makabalik siya dun sa main timeline, she needs to go back with the help of Chasegye. Chasegye's help, ano ba yung ginawa ni Chasegye? So, let's just call this event as, remember that painting scene sa museum? So, nandun siya sa museum, di ba remember dun sa script nilang dalawa nung nakabalik na siya? Sabi niya, Chasegye, you saved me. You took me out of that place, which is the limbo. Now, when I heard your voice, that saved me. No? So, narinig niya yung boses ni Chasegye, yun yung trigger event niya to go back to the modern timeline. Ngayon, si Kang Danshim, ano nangyari? Diba? So, yung trigger event na pana siya, so she has now come back to her original body sa sarili niyang timeline. Paano natin nakita to? There was a scene there na she was dressed or disguised in a man's clothing and then they were trying to escape. So, let's call this escape.
This escape scene, okay, is now a validation na bumalik na si Kang Danshim sa totoo niyang katawan. She even mentioned that, I'm now in my correct body, something like that. It's also very interesting to take note na si Prince Chonghan, he mentioned, by the way, dito pala, andito rin si Prince Chonghan, di ba? So, nung bago mapana si Shinsori dito, no, sinabi niya na-reveal kasi ni Shinsori na I'm trying to save him. So, narinig ni Prince Chonghan na, so it's not me you want to save, it's him, something like that. So, narealize niya na Shinsori is doing that not entirely for him, but for another person who resembles him or who has the same soul as him sa timeline niya. So, he understood that. Pero nung bumagsak sila sa tubig, obviously, they survived kasi nagkaroon na itong scene na to. Technically, si Prince Chonghan at saka si Kang Danshim ay buhay sa kanilang timeline and they elope together. Happily ever after sila. And at the same time, dito sa modern timeline natin, si Shinsori at saka si Chasege ay buhay din. Now, ito yung two parallels na gusto nating mangyari. Scarlet Heart writers, directors, please take note. Hindi lang basta titingin ka sa painting, iiyak ka ganon, and then say I'm sorry, and then tatap yun na yung series. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin kami sa Scarlet Heart. Pwede namang ganito. Diba? So, ultimately, this is the happy ending that they were denied all throughout their lifetimes. In 2 different lifetimes.